Sandro, naipaliwanag na ba kung para saan yung pagdasta ng OVP sa mga safe house? Kasi hindi pa nasasagot yon. Nako, Corina, hindi pa rin. Bagamat may 4 na opisyal ng OVP ang dumalo, hindi naman daw sila yung nag-prepare ng budget request para rito. Umpisa pa lang, inisa-isa na agad ng mga kongresista kung sino-sinong opisyal ang dumating sa pagdinig ngayong araw. 4 ang dumalo sa Siyam at 4 ang hindi. Sa mga hindi dumalo, tuluyan na silang ipinakontempt at pinaaresto ng Kamara. We find their excuse as unacceptable, considering the fact that, like for example, in the case of Edward Fajarda, according to him, he is on official travel to monitor inventories and documents on November 10 to 15. However, the subpoena was issued to him and was received by him personally, according to COMSEC, last November 8. So, medyo lame po yung excuse niya. Ganon din po dun sa iba. Ang Chief of Staff ng OVP na si Attorney Zuleika Lopez, hindi rin daw kapani-paniwala ang dahilan sa hindi pagdalo matapos umalis pa US noong 1 linggo. Mr. Chair, kasi natatawa po ako dito talaga sa dokumentong to. Siya lang ba po ba yung pamangkin ng tita niya? Wala na po ba ibang pamangkin? Wala na po ba siyang asawa na padadala? Because we are tackling so much issues about her. And this is a clear evasion, Mr. Chairman. Hindi po to justified itong lahat. Pinaalis naman ang Chief ng Legal Affairs ng OVP na si Attorney Emily Rose Torrentira dahil hindi naman siya imbitado sa pagdinig ngayong araw. She did not take her oath. So we don't even know the personalities and the circumstances to why she is here. And no communication was forwarded to the committee as to her attendance. For all we know, she can be somebody posing for somebody. At nang busisiin na ang mga nakalipas na budget, napansin ang halos 500% na itinaas ng supplies and materials expenses ng tanggapan ng pangalawang Pangulo noong 2023 kumpara noong 2022 sa ilalim ng nooy Vice President Leni Robredo. Pagdating ng 2023, ang na-request niya na is 272,230,000. So, hindi naman siguro to pwedeng i-attribute sa inflation, di po ba? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. That's correct. Sige. So, kay Ms. Villa del Rey po ulit. May bago bang empleyadong hinerang OVP sa at the time ni pagpasok ni VP Sara? Yung po ba yung dahilan kung bakit tumaas ng almost 500% yung budget? Marami bang bagong employee yung dala-dala? Ano po? Yes, based on record, sir, may mga additional employees ang Office of the Vice President under VP Sara. Nahimay din kung may confidential funds ba ang iba pang mga naging dating Vice President. Mayroon din po bang confidential fund nung time ni Vice President Leni Robredo? There was no confidential fund during the term of Vice President Leni Robredo. How about during the time of Vice President Jejomar Binay? I am not a budget officer during that time, ma'am, so I have no knowledge. But per records, I think earlier years of his term, meron pong confidential fund. There are sources which say that Vice President Jejomar Binay had confidential fund only once. But of course, this is subject to your verification. I will check, Madam Mr. Chair. Pero nang himayin na kung bakit may mga safe house na binabayaran ng OVP mula sa Good Governance Program, isa lang ang malinaw. The program Good Governance under Vice President Duterte suddenly include confidential fund and maintenance of safe houses, items which were never seen and which were never included in the program of Vice President Robredo. Am I correct, ma'am? That is correct.
Hindi rin maipaliwanag kung bakit biglang nawala ang paggastos ng maintenance ng safe houses simula sa last quarter ng 2022 hanggang third quarter ng 2023. I'm sorry, Your Honor, I cannot answer the question since I don't have really knowledge of the utilization of the confidential fund. Attorney Sanchez? Your Honor, I also apologize, same as the answer of Ms. Villa Del Rey, Your Honor. Mr. Kevin? Same, Mr. Chair, I have no knowledge or participation in the utilization of the confidential funds. Ms. Rabago? Same, Mr. Chair. I don't have a personal knowledge on the utilization of the confidential. Ms. Lumabas sa pagdinig na si Special Disbursing Officer Gina Acosta ng OVP ang makasasagot sa tanong. Yun nga lang, isa siya sa mga hindi sumipot. Corina, lumalabas na ang Special Disbursing Officer ang naghahanda ng budget proposal ng OVP. Kaya siya talaga yung makasasagot sa mga tanong ng mga kongresista. Corina. So, Sandro, may iba pa bang maiimbitahan sa mga susunod na pagdinig? Kasi yung iba in contempt na. So, inaasahan natin baka sakaling sumipot na sila. Oo nga, Corina, at nadagdagan pa nga pinaiimbitahan na rin itong si Attorney Rosel Abella, yung nagnotaryo ng mga resibo na pinaggamitan ng confidential funds. Umaasa kasi itong mga kongresista na baka siya makakasagot doon sa tanong ng mga kongresista kung paano nga ito ginasta. Corina. Ayun. Okay. Maraming salamat, Sandro Ochona. Live nagulat mula sa Batasang Pambansa.